Saan ko lang dito no sa mga travel niya. Puro travel ang inuuna, wala namang investment na pumapasok. Puro lang pages, yan ang katotohanan. Mataas ang singil ng kuryente, ang mahal pa ng bigas. Tumaas ang singil ng tubig, whole of the Philippines rotational brownouts. Sobrang taas ng bilihin, sobrang taas ng gasolina. Tumataas ang bilang ng walang trabaho, tumataas ang bilang ng nagugutom. Walang major flagship projects for infrastructure. Mas dumadami ang mga pasyente sa public hospitals. Tuition fees increase. Crime is rampant. Hindi na safe maglakad sa mga kali lalo na paggabi. Unlimited corruption. May sinasabi tayong may kwento na isang anak at sa tatay, sabi ng anak sa kanyang tatay, "Itay, hulaan mo ang munting ibon sa aking mga kamay." Ang sagot ng tatay, "Anak, ang buhay ng ibon ay nakasalalay sa iyong mga kamay." Ngayon, ang bansa natin ay nakasalalay sa ating mga kamay. Kung wala tayong gagawin, mamamatay ang munting ibon sa kamay natin. So nasa atin ho ang kalayaan, wala ho sa kanila. Ngayon, kailan natin masisilayan ang bukang liwayway kung hindi tayo magsasalita, kung wala tayong gagawin? Inayayahan ko ang mga tao na naaabot ng ating mga boses, no? Kung may mga rally na pumupunta mga maisog, mag-participate po tayo. Sa lahat ng platforms sa online, magpa-participate po tayo. Mag-like and share kung ano man. Kausapin ng mga kapitbahay kung ano man. Iyan is one way of another na mapaliwanag natin kung anong nangyayari sa bansa natin ngayon. Ngayon, tumataas ang dolyares, no? Tumataas ang dolyares, favorable sana ito sa mga OFW, pero pag nagpapadala ng pera, hindi naman nararamdaman yung mga nakatanggap ng mga pamilya nila ng pera kasi mataas ang inflation. Totoo. 2 weeks ago, nagkakaroon ng large-scale balikatan exercise sa Batanes, facing China. Alam mo ho, ilang sundalo ang nagpa-participate, almost 20,000. Nakakaba yun kung talagang tinitrigger talaga nila ang China. Ano ba talaga ang secret deal ng Amerika at ng Pangulong BBM dyan? At bakit dumagsa at dinamihan niya ang mga military bases ng mga Amerikano dito? No? Friends to US and enemy to China? Saan siya humugot ng ganyang kakapalan ng mukha? Yung yawa na presidente na yan, ang utak niya nasa paa. No? Yun ang katotohanan, hindi niya ginagamit. Isang pagsipa lang ng ekonomiya ng China sa atin, mag-economic collapse tayo. The highest and pinakamataas na ang investors natin dito, ang international trade natin, ang trade natin sa China ay pinakamataas rather than the US. Yan dapat ang iniisip nila ngayon, no? Ito, magbabala tayo sa mga darating na mga araw kasi mas marami pang mangyayari sa atin na dapat natin tong harapin. Kasi unlimited na ho ang mga galaw nila. Nakikita natin ang galaw sa Davao, nakakasama ho talaga ng loob. Hindi man tayo membro ng QGC, pero napakasama ho talagang tingnan. Nawawala na yung espiritu ng demokrasya. Dito sa platform na to, may nagsasalita kanina ng mga OFW, nakakadurog ng puso, no? Talagang hiniiwasan ko yung maging sentimento, no? Pero talagang halos tutulo ng luha ko. Yung mga sinasabi ng OFW ng Taiwan, si Fatima, si White Lotus, talagang sagad hanggang buto yung sakit. Sana ho maririnig nila yon. Kung hindi nila narinig yon, kailangan ang munting ibon sa ating mga kamay, kailangan nating buhayin yan at nakasalalay sa atin yan para makita natin ang bukang liwayway. Yun lang. Mabuhay sa inyong lahat at magandang gabi.